Ilang Chinese national ang nagprotesta sa harap ng Philippine Embassy sa United Kingdom kaugnay ng pinag-aagawang panatag o Scarborough Shoal. Nananawagan naman si Albay Governor Joey Salceda na i-boycott ang mga produktong made in China bilang protesta sa diumanoy pambubuli ng China sa Pilipinas. Pero ang simbahang Katoliko nananawagang ipagdasal na matapos na ang alitan ng dalawang bansa. May report si Jamie Santos. Sa gitna ng ulan, hindi natinag ang mahigit 70 Chinese nationals sa kanilang protesta laban sa Pilipinas kaugnay ng pag-aagawang Scarborough o Panatag Shoal. Bitbit ang kanilang mga placard at tarpaulin, nagrally ang grupo sa harap ng embassy sa London. Pero kung mainit ang ulo ng mga nagpo-protesta, ang simbahang Katoliko sa Pilipinas nananawagang maging mahinahon at daanin sa panalangin ng hiling na matapos na ang sigalot sa pagitan ng Pilipinas at China. Hinikayat ni Archbishop Ramon Arguelles sa mga Katoliko sa buong bansa na manalangin ng Orasio Imperata, isang paghingi ng biyaya. Peace ang hinahanap natin. Hindi natin nahanap ay ibigay sa atin Scarborough Shoal, magkaroon ng gera. Tutol daw si Arguelles sa mga protesta ng mga kababayan natin sa iba't ibang bahagi ng mundo. Pinapalala lang daw kasi nito ang hidwaan ng dalawang bansa. Habang hindi pa nare-resolve ang standoff sa Panatag, nababahala naman ng Department of Agriculture at mga banana growers sa pagiging mabusisi ng China sa mga ine-export na saging ng Pilipinas doon. Ang nangyari ngayon, 100% inspection of all container vans that arrive in the ports of China. So you could imagine it takes time to open and then tingnan lahat ng mga boxes doon. Matagal na tayong nag-export ng saging to China, more than 10 years ago. And this is the first time na meron daw silang nakitang test doon sa bananas na pinadala natin. Pag nagpatuloy raw ang ganitong paghihigpit ng China ay hindi malayong malugi ang Pilipinas ng $139 million. We're extending the invitation that the Chinese authorities also visit our production sites, pati yung export zones, yung processing facilities, just to prove na we follow strict quarantine regulations. Sa ngayon, iniisip na ng gobyerno na maghanap ng ibang bansang maaring pagbagsakan ng mga saging mula sa Pilipinas. We're now talking to our offices in Japan and South Korea on the possibility of expanding our current markets there. And then we're exploring new markets, no? The Middle East, there's a big demand for bananas there. Itong US territories like Guam, the Marianas Islands. Si Senate President Juan Ponce Enrile naman, Russia ang napupusuan. From Port Irene to Shanghai is 5 days. From to Vladivostok is 7 days. Plus 2 days lang. Kasunod ng paghihigpit ng China sa pagpasok ng banana export mula sa Pilipinas, nakaisip naman ng pagganti si Albay Governor Joey Salceda. Dapat daw, i-boycott ng mga Pilipino ang China-made products. Kung hindi natin gagawin yan, ibigay na lang natin yung Scarborough. Kasi sabi nila, hindi naman daw pwedeng military action, talo na tayo dati. Pero ayon sa palasyo, mas pipiliin pa rin daw nilang diplomatikong resolusyon ng tensyon sa Panatag Shoal. Jamie Santos, GMA News.